ng Pilipinas. Alam nyo, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click mo na yung ganun studio mo. Pinilay sa lang ba ito libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video. Philip Salvador. Inendorso ng PDP at wala nang laban, guys. Bilang senador sa 2025. Yan guys, yan ang mainit na balita na itong si Bato Bongo Tolentino ay sasabak na sa 2025 election. So itong si Bato at saka itong si Tolentino at saka si Bongo, mga re-electionist to, guys. Re-electionist to. So sa 2025, tatakbo sila. At itong si Philip Salvador, isinama sa kanilang lineup. So kung maalala nyo, di ba, nung sa Davao, maisog na rally nila, Lidigong, ay inendorso rin, di ba? At tatakbo na rin daw si Willie Revillame. Nakita naman natin, di ba? So, dumadami na yung artista. Ito ba yung sinasabi ni Yorme na parang nasisira na yung senador dahil sa mga artistang hindi nagpe-perform, di ba? Kagaya ngayon ni Robin, di ba? Sa mga lahat ng issue, nakikita natin parang personal interest lang. Nung usapin kay Pastor Kibuloy, di ba? Pilit niyang hinaharang yung warrant of arrest. Diba? Para lang mapigilan. Pagdating naman sa West Philippine Sea, kinokontra niya yung mga mas magagaling pa sa kanyang mga military, diba? Mga Coast Guard, Navy, at yung spokesperson ng Coast Guard nitong si Jay Tariela at ang mga talagang magagaling. Kagaya nila Batumbakal, diba? Jay Batumbakal. So, yun na guys. Nakikita natin na dumarami na nga yung artistang pumapasok sa politika, di ba? Kasi dati, sabi ni Willie, hinihikayat siya pero hindi siya ready at kaya hindi siya pumayag. Pero sabi naman ni Dolphy, di ba kung malala niyo guys si Dolphy, ang sabi ni Dolphy, kasi alam mo na pag sikat ka, popularity dito kasi sa ating bansa, di ba? Ang sabi ni Dolphy, kung papasok ako sa politika, lalong-lalo na akong senador. Sabi niya, mananalo ako, dami niyang pansit. Ito naman yun, di ba? Pero ang tanong, anong gagawin ko? Pagdating ko sa Senado, baka madismaya lang ang taong bayan sa akin. Kasi nga naman, batas dito, di ba? Hindi ito basta-basta, lalo na pag may mga session, may mga debate, di ba? Nakita naman natin, di ba? Si Robin may mga sablay dun. Yung eye move lang, hirap na hirap siya, di ba? At kung ano-ano pa mga kailangang busisihin pagdating sa Senado, kailangan kahit paano magaling ka. Hindi naman natin sila nilalike, guys. May kakayahan naman. Pero iba pa rin yung may pinag-aralan. Lalo na kung mga ganun usapin ng mga legal, mga batas. Diba? Although meron naman silang mga attorney, meron naman silang mga consultant. Pero siyempre, iba na pag ikaw yung nakateo. Diba, nakita natin ng panahon ni Pacquiao, di ba? Binakbakan to ni Drilon. Ganun din si Bongo, di ba? Nakita nyo na aapat-apat ang coach niya dati. Hindi siya makapagsalita ng diretso para i-debunk sa debate itong si Drilon, kundi talagang may bumubulong pa sa kanyang mga quotes niya. So narito guys, pakinggan nyo, di ba? Itong si Philip Salvador, itong Willie Revillame. Kayo na pong musga. Kung sa tingin nyo, karapat dapat sila na maging senado, alam naman natin, hindi biro ang trabaho ng gumagawa ng batas, di ba? Lalong-lalo na kung pinag-uusapan na yung mga legal na issue na kailangan talaga may basis. Hindi yung siguro kung mabait ka, tama, tumutulong ka, pwede. Pero hindi yun enough. Kailangan talaga may alam ka sa batas. So narito guys, pakinggan nyo, kayo na po talagang balang umusga. Ibibigay ko na sa itong si Willie Revillame at itong si Philip Salvador. Right? Pasok. ng Pilipinas. Alam nyo, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo
At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po, sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam niyo, noong una medyo parang kinakabahan ka kaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman niyo ito yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat ako, tinatawag ko sa mahal na Pangulo, sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda niyang pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatagtag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napupunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Wala kami ng ito ko lang, natapos ko kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya ako senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisip ako. A lot of times, maraming kami pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, sabi ni Pangulo, RRD, kung ano nasa puso mo, kung ano ay nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, really, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nag-decision ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad ng TV host na alokin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin, Senator Bongo, na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, really. Dahil sinunod po ang puso ko. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo, pinagdasal mo itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko servisyo, public servant. Dahil pag nahalo ng politiko, dyan ang away, dyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway. Walang kulay na pinipili. Nagkakaisa nagmamahalan. Pinagkasagot ang mabuti, kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Ang ko, handa na ako. Handa ako akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano ang yutos niyo sa akin, pagmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Wala ka pala. Bila ka. Ha? Siyempre, nalakas ka po. Hindi tayo ibig sumusang-pasang mo. Ganun ibig sabihin.
Punta po kami ng street. We are still for now. Christopher Lawrence, Quezon, Bongo. Yun na po, tuloy-tuloy po, tuloy po ako, tuloy sinabi na Senator Bongo. At talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay ng isang tao, yung po ang JPRRT. Kaya naman po, inasan siya. Sa inyo po kami lahat, yan natin po ngayon. Sabi nga po ng Mr. President kanina, we did not expect na ganito tayo ng karami. Ang sabi ko, yung pagpunta niyo dito, ang magpapagod sa inyo, dito ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niya, supportan niyo ang PDP. Hindi ba kasi tapos? Kahit lang eh, naman oo. Kaya po kami magkaibigan ni Senator Bongo, as a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi po iwanan ang taong yan. Alam mo noon, nung siya nangangampanya ng 2019, kapag yan, nagbabasa, binabasa na ako yung sinasabi niya. Parang ko siya sinasabihan, Father, magdala ko na lang, kung ano naman nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, Father, ano pa ako? Umpisa pa dito, kung mawawala din yan. True enough po. Nung maging senador siya, spontaneous na po, kanya mga sinasabi. Parang naman mo sinasabi na mga naman sa puso. Ulang mo po, ang magkasama kami ni Senator Bongo, sure o wala, servisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko, at doon naman po, nag-servisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamadali. Senator Bongo po. Oh, friend pa. Ano mas mo ako sinabi na? Kalakotam na eh. Bukas ako ng presidency ni PRRD. Nararamdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman pala ilapit ang gobyerno sa pinakamahirap na mahirap. Para hindi na po malinatan ang gobyerno ang mahirap. Yan po natutunan ko. Dati mo nga niya na-expect. Isa sa napakalaki 134 niya? Ako? kaya po, yung pong sinasabi ng Senator Bongo, ang servisyo sa tao ay servisyo sa Panginoon. Totoo ng ulan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng servisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na ang servisyo mo sa kanila. Kaya sa buong lahat ngayon, tinatanggap ko po ang aking relasyon para sa 2025 senatorial election. Nananatili po ako sa PDP hanggang sa huli ko hininga. Maraming salamat po. Ako po si Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako